So, ayan. Gusto ko lang tanong, Senator Bam Aquino, pag gustong-gusto niyo akong i-out, ano, sawa na kayo sa mukha ko ngayon. Hmm. Ay, nako. Anyway, maikling po paliwanag ulit dun sa mga readers ko na nagtatanong kung bakit lumantad na ako sa publiko. Iyon po ay dahil, okay, ganito, nag-decide po ako na maging anonymous kasi napag-desisyonan ko po noon na gusto ko mag-focus na lang kayo sa mga articles na sinusulat ko sa takingpinoy.net instead na mag-fixate kung sino yung nagsulat. Kasi verifiable naman yung mga sources, ganyan-ganyan. Kaya lang, apparently, ang LP, for some reason, feeling nila magkakaproblema tayo kung i-out ako. So, ano ba to? Ano nga yung pangalan nung mag-out sa akin? Yung Gazette. Basta yung mga yan, yung mga maliliit na Facebook page. Ang problema nga, sabi ko, Diyos ko, kaysa magpabida pa kayo dyan, okay, unahan ko na kayo, game na. Ayan na. Ngayon na lumitaw na kung sino ako. May nagbago ba? Wala. Nalo lang kayo nagulo. Kasi naaalibad-bara na kayo ngayon sa mukha ko. Nakapa. Anyway, TP, si Sas, tulay ang inaatupag. Si Mocha Food. Ikaw naman, basura, please. Ano daw yun? Hindi ko na-gets. So, anyway, ngayon po habang nakatanga pa ako dito, ito pala, mapapansin po ninyo, wala pa akong articles lately kasi wala po talagang issue. So, imbis po na umimbento ako ng issue, maghintay na lang tayo ng bagong issue. Kaysa gumawa tayo ng bago. Ayoko nang gumagawa ng problema. Alright. Sino pa po ba ang sabi ni Rhea Pocher, alipad-baran lang. Ayan, Bam Aquino, sawa ka na sa mukha ko. Norman Cualteros, si Norman Cualteros, friend ko yan sa Facebook. For some reason, sobrang butthurt na natatalo siguro yung kampanya nila. Ini-screenshot yung Facebook ko at sinare sa Liberal Party. Tangina mo, ano na nangyari? Nga pala. Sabi ni Stu Valdez, wow, bagong gupit. Nagpagupit po ako kanina. Tada! At saka nagpagupit ako ng bigote kasi mukha akong katulong. Sorry po sa mga katulong. Pero ang sasabi ko lang po, mukha po akong taong grasa mukha po akong taong grasa lately. Sorry sa taong grasa. Sorry din po sa mga taong grasa. Basta ganun, alam nyo na yun. Next. Sabi ni Rufy Chris Lokia, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa Lume Lenny Challenge? Huwag na nakakatawa. Magdusa ka, Lenny, ikaw ang gumagawa-gawa ng issue mo. Next, meron daw nag-comment si Lenny tungkol sa pagdalaw niya sa Cebu City Jail. Ang masasabi ko lang po dyan, Lenny, ayan ka na naman, hindi ka na natuto. Kaya nabalitaan mo na ba? Si Lenny, nagpunta sa Cebu City Jail. Tapos kesyo, umeksena na naman na, kawawa ang mga prisoners, keme. Nabasa ko nga. Nabasa mo kanina? Anyway, ganito kasi yan, Lenny. Kung yung concern mo doon sa mga kriminal, kamukha lang din ang concern mo doon sa mga napapatay ng mga kriminal, baka maniwala pa kami sa'yo. Ang problema, sobrang one-sided na narrative ninyo. Promise talaga. Lakas mo makadisminoria, bakla ka, umayos ka. Viva Pete Senyor sa Cebu. Sinulog daw po kasi ngayon. So, Viva Pete Senyor. Happy Fiesta. Hindi ko alam yung tawag kasi hindi pa ako natatapat ng sinulog sa Cebu kasi lagi mahal yung ticket ng aeroplano doon. Sabi ni Spiro Alvarado, bading po ba si Bam? Yun lang po ang sagot ko. Next. Ulitin ko lang ha. Bading po ba si Bam?
Yun lang po ang sagot ko, wala akong sinabi ha. Next, next, hi TP, idol ka namin dito ng kasama ko, grabe asar na asar kami kay Lenny. Huwag po kayo mag-alala, pare-pareho lang po tayo na asar. Sabi ni Glowan Bongalos Dubas, TP, tinanggal mo na yung shades mo. O, ano naman, bakit? Ano may problema pag tinanggal? Gusto nyo ba naka-shades ang dito? Nahulog yata yung shades sa ano? Ayun sa harap mo. Oh. Bakla. Ay, ito Bakla pala. Wala yung shades. Okay. Alright. Pangarap ko'y di maabot. Bakla, William Garty shades to. Bawal na gamot ang peg. Oo, Diyos ko. Dito, Team song, ha? Parang matokang tayo. Oo, putya, matutokhang kami dito. Sabi ni Ron Galarita Sumido, TP, ano itinerary mo bukas? Hindi ko po nire-release yung itinerary dahil security reasons na lang din. At saka, Diyos ko, napunta ako sa Lucky Plaza kanina, mga ate. Kumusta naman? Daming papa-picture, malis na lang ako agad. Hindi ba po ako sanay? Kaya na ako na-amaze kay Mocha. Kasi pagkasama ko si Mocha dati, kasi madalas ko po nakakasama si Mocha sa mga gig niya. Tapos ako parang, ang dami nagkapa-picture sa kanya. Dite, promise, every kalahating meter. Oo, may nagkapa-picture sa kanya. Tapos ako parang, ang tiyaga ni ate. Sa akin naman, every kilometer may nagkapa-picture na haggard na ako. Paano mo hindi makakagard? Eh, malayo yung 1 kilometer. Bakla, kanina nga. Nakasakay ako rin sa escalator. Putya, may nangalabit sa likod. Napalundag akong konti. Muntik na akong gumulong doon sa escalator. Kayong mga taga Singapore, kayong mga baliw, nangangalabit kayo sa escalator. Kung nahulog ako kanina doon. Hindi nga ako na-assassinate. Namatay naman ako by accident. Napakawala namang ka-poise-poise na pagkamatay noon. Bakla, imbis na mamatay na bayani, namatay sa freak accident. How are you? Anyway, sabi ni Marlo Butay, nag-check-in yan sa isang hotel kasama lalaki. Sino ba ako? Baka si Bang. Sino ba? Si Bang ba? Kasi kung ako yung nag-check-in sa hotel kasama lalaki, pakialam nyo naman. Pero pag huwag nila natin sabihin ang pangalan, baka ako malibel, anti-cybercrime law. Next question. TP, kalokalike mo si Lito Camo pag naka-shades. De Los Santos, Jack, gusto mong i-ban kita, walang hiya ka. Sabi ni Chris Lagria, TP, may threats pa ba sa buhay mo? So far po, isa na lang po ang death threat ko at yun po ay nanggagaling sa chicharon. Tsaka lechon. Tsaka lechon po. At tsaka Sarap pa naman ang lechon sa Cebu. Ay, oo. Yung malutong yung balat, no? Ay. Opo, death threat po from heart attack. Ay, shoutout ka kay Rain. Ha? Kay Rain, Will Rainier. Shoutout daw po kay Will Rainier. Na nasa Cebu ngayon. Na nasa Cebu ngayon. Ayan. Pasalubungan mo kami ng ano. Pasalubungan mo kami ng lechon. Next, TP, kamusta naman kayo ng Giorno na kasama ng Stratford? Ganito po kasi sa Giorno na yon. Kung i-effortan ko, pwede ako magsulat ng article about her. Kaya lang po, kasi pinipili ko lang po yung mga babanatan. Kasi sayang sa oras. So totoo lang, at this point, kung dalawa lang ang posibilidad niyan, halimbawa, feeling niya masyado siyang malaki at gusto niyang magsulat ako tungkol sa kanya, iparamdam lang niya sa akin, sige, game. Pero otherwise, hindi po ako mag-uubos ng oras sa tao na yon kasi mas maraming mahalagang issue sa bansa. Kasi sanay naman ako sa mga journalist na may mga conflict of interest eh. Parang yun nakakalakaran sa Pilipinas eh, di ba te? Salamat naman. Parang, yaan nyo na lang siya. Shoutout daw po kay Doc Bojek. Nanonood daw po ngayon sa Karinay.
Sabi ni Othello Aroa, posible daw ba na palitan si Lenny ni BBM? Opo, posible po iyan. Posible po na mapalitan ni Lenny si BBM kung manalo si BBM sa electoral protest case, which is perfectly constitutional. Ang problema lang po, bago manalo si BBM, kailangan tapusin yung para mga 26-27 steps ng electoral protest case. Ang problema nga po kasi dyan, simula po nung September, nabinbin na yung kaso, naipit na po sa step 6. So, hindi ko alam. Eto nga, may paandar yung silent no more, mga te. May paandar, meron daw desisyon ng January 10. Paano magkakadesisyon ng January 10 hindi nga umuusad yung kaso, wala pa man nga lang ni preliminary hearing. Meron ba namang kaso si dinesisyon na nang wala man lang preliminary hearing? Tapos, sorry pag tumitingin ako doon, nandun yung kasama ko sa bahay. Tumatambay kasi ako sa kanila paminsan-minsan. Ganito, sabi kasi nila maglalabas doon ng kaso ng January 10. Tapos, di ba nga, alam naman natin walang lalabas kasi nga hindi man nga lang nagpe-preliminary hearing. So ngayon, Desyembre, alam natin walang lalabas. Dumaan at lumipas ang January 10, walang lumabas, di ba? So, paandar sila, bakla. Labas na naman sila ng bagong meme, ang sabi, nang dahil daw sa clamor ng taong bayan, Eklabu, hindi daw nag-decide ng January 10. Ha? Anong clamor? Saan galing? Yun lang po. Next, PP. Bakit gano'n? Ang tagal bago makulong ni Delima. Ang balita ko po dyan, ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi masampahan ng kaso si Delima ay dahil kulang pa po ng ebidensya na makukuha lamang ng Anti-Money Laundering Council. Ang problema po, yung Anti-Money Laundering Council daw ay largely pro-Pinoy. Ayan. Dahil po, dahil largely pro-Pinoy, ay daw nila mag-release ng mga bank accounts ni Delima. Ngayon, si Duterte, malamang, feeling ko lang si Daddy D, meron siyang kopya ng mga bank accounts ni Delima. Ang problema lang po, iniisip ko, ay magiging siyang inadmissible in court. Dahil nga po, dahil sa bank secrecy law. At ang alam ko po, isa lang ang po pwedeng madali na magpa-bypass ng bank secrecy law at iyon po ay ang AMLAC. So, wala nga ni AMLAC So, good luck. Hindi ko alam kung paano gagawin ni Daddy D. Tapos, sabi ni Attorney Sara Ariola, karaniwan daw sa mga, in reference dun sa electoral protest case ni Lenny at ni Bongbong, years daw ang inaabot niyan dahil manual counting daw. Pero feeling ko hindi naman years yung aabutin dito kasi ang lang naman, ang nireklamo lang naman Attorney Sara ni Bongbong ay yung mga bandang ARMM lang. Hindi naman national recount. So let's see. Hindi po ako abogado. Ako po ay college dropout na marunong mag-Google. At ang aking binibigay na legal advice ay hindi dapat i-take ninyo na Bible truth. Pero nagtatanong po ako sa mga abogado magagaling. So ayun. Sabi ni Brian Cruz, TP, does the President really have the power to declare martial law without approval of the lower house and the Supreme Court? Ayan, yun ang tanong ni Brian Cruz. Actually, yes. Kasi frankly speaking, the President can declare martial law anytime based on several grounds. And it is subject to review by the Supreme Court na merong 3 or 4 days, parang gano'n, within 30 days. And the Supreme Court has the power to overturn that declaration. Tapos meron ding isa pang check and balance on the part of Congress. Now, parang alam ko, within 48 hours, parang gano'n, i-review ng Congress kung makatarungan ba ang pagde-declare ng martial law o hindi. Pero, kamukha nung sinabi ko dun sa article ko na yung kasama si Pia, yung sinabi kong si Pia Ranyada, kasi nagbibida-bida si Pia Ranyada dati. Alam mo naman yung Rappler na yun, feeling matalino, hindi naman masyado. Ganito, paliwanag ko sa inyo
So, halimbawa, ako si Duterte, gusto ko mag-martial law. Nag-declare ako ng martial law right now. Anong oras ba ngayon? Alas 8 ng gabi ngayon. Okay? Dapat, so, ngayong alas 8 ng gabi, hanggang alas 8 ng gabi, 2 days from now, absolute yung martial law. Dahil, nire-review pa ng Congress eh. Assuming lang yun na in 48 hours, ika-cancel yung martial law, di ba? So, assuming lang na si Duterte ay mag-declare ng martial law ngayon, tapos i-cancel 2 days from now, ang catch po kasi walang prescriptive period ang martial law. So, ibig sabihin po, pag binaliktad ng Kongreso o ng Supreme Court ang martial law, po pwede siya mag-declare ulit agad. So, ang kailangan lang po ni Daddy D para mag-declare ng forever martial law ay Xerox machine at saka ballpen pampirma. So, syempre, hindi naman niya gagawin yun. Kasi, totohanan lang, ang mga eksena kasi ng Dilaw, magmamartial law daw to extend his term. Mga ate, 71 na ang lolo mo, hindi na rin kalakasan. Hindi magtatagal, totohanan lang ha, gusto ko mabuhay siya ng matagal. Pero what are the odds? Parang, alam mo yun, lumalayo na eh, ang layo na. Diba? Tanda na ng lolo mo, magdiktador man yan, mamatay din yan eh. Totohanan usapan lang ha, masama lang sabihin, pero totoo na, matanda na si Duterte. Kahit mag-declare ng martial law ngayon, promise, sa palagay nyo, tatagal pa si Duterte hanggang 2030? Hanggang age, ano ba yun? 2030, 22, 70, 86? Why not? Eh, dito kaya mga 80 something ang long lifespan. Pero kasi Hindi, Singapore mahina to na eh. si mahina na si Duterte. Pag na yun, ang labo-labo. Diyos ko. At saka, Diyos ko, meron ba namang gusto magdiktador na natutulog sa kulambo? Sus Maria, kung yan lang si Duterte, may pangarap nagkaroon ng kapangyarihan. Matagal na niyang ginawa yan. Tama. At saka ano panahon na binibigay sa kanya yung DILG, salamat. Yung panahon ni Cory pa, si Cory pa ba yun? Hindi. Panahon ni FBR, ERAP, GMA, Pinoy, binigay sa kanya yung DILG, ito dapat kinuha na niya. Kuha, sakit doon sa banks. Yung mga ganyang mga tanong, Diyos ko, tingnan nyo naman mga readers, ang konti-konti na lang ng banks ko, ang sakit-sakit pa dahil sa mga tanong na yan. Okay, tanong next. Yeah, he can reach 86. Sana nga, kung mag-reach siya ng 86. Pero sa palagay nyo, yung 86 na yun, maaariba pa siya ng ganito? Realistic lang tayo mga ate. Okay. TP, yung 500 million budget para sa OVP, para saan yun? Actually, hindi ko pa po na-check. Hindi ko pa po na-check yung budget para sa OVP. So, hindi ko po naman masasagot yun kasi ayoko po mag-comment sa mga bagay na hindi ko pa nababasa. Next. TP, bakit ang healthy mo? Gusto mong maban? Healthy is a good word kaya. Bukla, ibig sabihin nyo mataba ako. Hindi naman niya sinabing fat eh, healthy nga eh. Okay, sige. Because. Masarap kumain, walang basagan ng trip. Next. Sabi ni MJ, magkilat sadsad. Di pwede ba palitan ng tao sa AMLA? Ang alam ko po, merong protections para dun sa mga inappoint sa Anti-Money Laundering Council. Hindi ko lang po masyado sigurado pa kung ano, kailangan ko po magbasa. Pero feeling ko po, meron. Kasi hindi naman po pwedeng basta-basta na lang silang tanggalin. Kasi po, paano kung ina-AMLA kayo presidente mismo? Next. Ano ang depth ng chips mo? Maiba lang. Nacho cheese sauce. Ayan. Ano po? Para nakakapanibago pa rin na wala kang sa lakot. Siguro nasanay ako at yung iba. Ngayon may facial expressions na.
Sige po, para sa inyo, magpapagawa talaga ako ng salakot na may TP. Tapos may face paint pa ako dito na, na flag ng Pilipinas. Regards, sabi ni Albert Salamanca, regards daw sabi ni Kiko. Sino bang Kiko? Si Kiko Punsalan Symbol. Kaklase ko yun ng college. Love ko yan. Kumare ko yan. Sabi ni Samuel Agravio, EP, paano naman yung heads ng SSS na millions ang sweldo? Hindi ko po alam kung ganun pa din. Noong dati po kasi, mataas talaga yung sweldo nila. Ang dami-daming bonus. Kasama doon si Darlene Antonino Custodio. Yung hitad na yan. Pag natandaan nyo yung Mar at saka Lenny campaign planes, bakla, i-google mo nga sa cellphone mo yung Rojas campaign plane. Kaya pinapag-google ko sa kanya yung Rojas campaign plane. Tapos makikita mo dun yung picture si Lenny at saka si Rojas. May kasamang isang girl. Kasi sinulat ko sa Thinking Pinoy yun eh. Sandali lang mga readers, papakita ko sa inyo. Yun ang sa gitna. Ako ka ba? Ako nga. Pauta ko lang sa kanila. Ayan. Nakita niyo picture na yan. Ayan. Ayan. Eto si Lenny. Eto si Marujas. Huwag niyo masyadong tingnan yung kuko ko, hindi pa ako nagkapamanicure. Eto si Darlene, yung hitad na yan. Sino nga si Darlene? Yun yung BS Tourism lang na naging board member ng SSS. Tapos ang dami-dami nilang... Ngayon po, harinawa, hindi na mangyari yan kasi po, meron na pong Executive Order number 2. Ang tawag po doon yung Executive Freedom of Information. Covered po na ng entire Executive Department kasama ang GOCCs. Ayan. Kasama ang SSS doon. Kasi Government Owned and Controlled Corporation yun. So po pwede po natin ipa-FOI ang mga GOCCs. So meron po kayong feeling na lugar o government organization na nangungurakot, magpunta lang po sa foi.gov.ph at doon kayo mag-request. Kaya lang po, bago po kayo mag-request, i-check nyo muna yung mga pending na request. Kasi po, minsan po yung mga nire-request nyo na i-request na ng iba para hindi po ulit-ulit yung processing. Tapos po, i-check nyo din yung mga approved requests. Kasi po, baka mamaya yung ni-request nyo na approved na. Eh kung approved na po yun, merong link somewhere doon sa FOI website na magli-lead doon sa mismong document. So, pwede nyo nang kunin agad. Pero kung wala, ayun kayo mag-request. Ayan. Sabi ni Nelson John Lanas, TP, anong alam mo sa pagbagsak ng Cap at Mar Rojas? Ay, napaka-interesting niyan. Pero hindi ko po muna pag-uusapan ngayon kasi po, umiiwas po ako sa libel. Pero kasi po kailangan ko pong i-google ng mabuti yung details. Pero ang alam ko nga po, may kinalaman di umano si Mar Rojas at si Corina Sanchez dyan sa pagbagsak ng College Assurance Plan. Ay, hindi mo alam yun? Meron. Kaya galit na galit si Yasay. Assault naman nun. Ay nako, bakla. Ay ito nga pala. Pag nabangga ko uli si Boss Pecto, Yasay. Pag nakita ko si maitanong nga sa kanya yan. Mahirap lang siya hagilapin pero pag natsambahan ko, tatanungin ko rin siya. Pero mag-google rin ako on my own. I-research ko yung cap na yan. TP, pasulyap naman sa girl na kasama mo. Ang ganda niya eh. Single po yan. Tigilan mo ako. Noong isang buwan po, nagamak daw sa akin yan. Ang sabi, alam mo, salamat naman dumating ka kasi Ilang ka na naman. hindi pa ako masyadong over dun sa ko. Pero over ka na ba? Ready ka na ba magmahal uli? Bax, ready ka na ba magmahal uli? Binigyan po ako ng saba. Aray! Sasampalin po ako ng saba. Wala ka man lang pasabi magla-live ka tapos gaganyan-ganyan ka. Wala daw ako pasabi magla-live ako tapos gagawin. Lang iyak. Sinampal ako ng saba.
Sabi ni... Hindi kayo, tanong po kayo. Ang feeling ko... Natanda ko na. Yung AIG. Ay, parent company namin dati. AIG. AIG at saka CAT. Merong connection yan. Google ko lang po mabuti. Ayoko ma-libel. Pero, Google ko po. Pag ano, kasi po ngayon, may susulat ako tungkol doon sa RCBC Bank Heist. Alam niyo yung ninanakawan daw dapat ng 1 billion yung Bangladesh Central Bank nagbula sa New York Federal Reserve. Tapos dumaan dito sa RCBC kay Maya de Guito. May angulo yan. Susulat ko mamaya. Aura, sabi ni Joel Pedernal. Tipi, bakla, saan ka daw ba nakabili ng saba? Wala daw sila makita sa saba sa Singapore. Gaylang Seray. Ha? Gaylang Seray. Saray? Ano? Gaylang Seray. Ano daw po, yung mga taga Singapore na naghahanap ng saba, may nabibili daw po sa Gaylang Seray. Gaylang Seray. Ayan. Sabi ni Rodalyn Suwaco Rodriguez, bakla ba si Bam Aquino? Ang sagot po dun sa tanong na kung bakla ba si Bam Aquino ay wala po akong sinabi. Next. Correction lang, TP. Yung SSS Commissioner, she's not Darlene Antonino Custodio. She's Eliza and Antonio. Oh, correction lang po. Hindi pala si Darlene Antonino Custodio. Siya po si Eliza Antonio. Pasensya na po sa nagkamali ako kasi magkatunog po yung pangalan. So I apologize kay Darlene kung sino ka man. Si Eliza Antonio daw. Ayan. Pasensya na po. Ulitin ko lang yung sagot. Ano daw yung nangyari sa kaso ni De Lima? Hindi po umuusad dahil walang dokumento mula sa AMLAC. Dahil nga pro-Pinoy daw yung AMLAC according kay Daddy D. Maraming saba dyan sa Bedok, malapit sa community stadium. Saan ba yung Bedok? Doon pa, papuntang Changi. Medyo malayo yung Bedok. Doon na lang, dito na lang sa Gaylang meron. Shoutout mo naman yung ano ko. TV, bakit ang bigote mo hindi pantay? Hindi ba pantay? Okay na yan. Basta may bigote box, okay na yan. Wala kasilbi-silbi tong housemate ko na to. Sabi ko ba naman, bakla, pipantay ba yung bigote ko? Ang sagot ba naman sa akin? Pwede na yan. EJ, kita bakla ka. Backread po, meron akong tanong. Arkan, hindi po ako pwede mag-backread. Kung may tanong ka, spam mo ng tanong. Kasi, ala po akong oras mag-backread. Ang bilis gumanon nung mga tanong, nung comments. Sabi ni Jamela Tabing, Aljunid yung Gaylang Seray? Hindi. Paya Lebar. Hindi po Aljunid, Paya Lebar. O kaya Yunus. O kaya Yunus. Mas malapit Paya Lebar. Pero mas malapit daw po yung Paya Lebar. Yun ang po nagtanong ko sa makakabili ng saba sa Singapore. Hindi ko na po siya ipapakita for security reasons. Pero gusto niya magpakita kasi nalulungkot siya. Alam niyo, malamig ang gabi. Malamig ang gabi. Kasi po, nakapag-break yan last month. Dalawang piling ang sama ko dito. Hindi siya pinaglaban ng jowa. Sige, tayo magsalita. Hindi, ano po, nakipag-break kayo ng isang buwan. Hindi ko nakakakwento. Anyway, last two questions po tayo kasi maglulobad na po yung phone ko. Si Darlene, sabi ni Enrico De Soto, TP, taga Bulacan ka ba? Opo, Bulacanyo ako. Obvious naman sa punto, no?
Sabi nga iba Batanggenyo, tapos ako lambot-lambot ng Tagalog ko, naging Batanggenyo, Bulakenyo ako. And last question po tayo, last one question. Bakit po binabalita yung gold na ninakaw daw ng Dilaw? Ganun ba sila kabobo? Sabi ni Rol Rem Cariel. Feeling ko po nilabas yung gold bar issue na yon kasi po gusto nilang takpan yung OVP email issue. Yung original na Lenny Leaks. Kasi po na binalita ng mainstream media, nung binalita po ng mainstream media yung Lenny Leaks, putangin na, dumigay ako on national TV. Anyway, ganito. Nung nilabas po yung original na Lenny Leaks, ang ginawa nilang angulo ay ouster plot, hindi OVP social media. Mali iyon. Ouster plot mali. OVP social media dapat yung focus nun. So, initial attack pa lang nila, dinivert na nila yung issue. Tapos ngayon, lumalaki, ang nilabas nila ngayon, yung gold bar issue, na alam naman natin na chismis lang. Bakit? Kasi ayaw nila na masira si Lenny kasi for some reason, apparently, meron silang vested interest. Mga hitad na yan. Tapos gusto nyo, respetuhin namin kayo. Tanginan nyo. Alright. Napadighay ako eh. Sarap kasi nung kinain ko. Oo. Huwag nyo masyadong pagtawanan ng pansin ng gold bar na yan. Wala ka point-point yan. O siya, yun na lang po muna. Sabi ni Janelle Uy Ramos, sino ba ito? Ako po si Thinking Pinoy. Ang labanderang meron ng muka. Alright. Babay po muna.